nung nakaraang Hulyo. Kasalukuyang nagsasanay ng sayaw ang ilang mga mag-aaral sa isang public high school. 1, 2, 3, 4. Nung bigla na lang daw nawala ng malay ang mga estudyanteng babae rito. Ilang saglit pa, nagsisisigaw na raw ang mga ito at nagwawala. Iba naman ang di umano'y nakita ng 16 anyos na si Monet. Hindi rin niya tunay na pangalan. Tandang-tanda pa raw niya ang di umano'y naka-uniformeng batang babae na nakikiusap daw na sumapi sa kanya. Ano, babae? Maraming pasa. Duguan. May suot daw na name tag ang babaeng gustong sumanib sa kanya. Ang nakasulat ditong pangalan, Annabel Basbas. Matalinong mag-aaral daw si Annabel. Second year high school daw ito nung biglang binawian ng buhay. Madam, si Annabel nandyan sa yung sa kilid mo. Umupo, sama yung upuan ko. Yun ba? Smile mo na lang. Smile mo na lang si Annabel. Sabi ko ng estudyante ko, parang hindi tatakot. Kasi last July 23, yung 6th year death anniversary niya. Hinanap namin at natagpuan ang pamilya ni Annabel Basbas. Pero tumanggi silang humarap sa kamera. Gusto na lang daw nilang isarado ang kabanatang iyon ng kanilang buhay. Ang biglaang pagkamatay ng kanilang anak. Sa huli, wala namang makakapagpatunay kung ang namatay ngang dalaga ang isa sa di umano'y sumapi sa mga estudyante. Samantala, kasama ang mga guro, binisita ni Pastor Brad ang mga batang di umano'y sinapian. Magpasalamat mo si Ginoo. Nagsagawa sila ng mga healing prayer. By the blood of Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yung pinabasa ko na yung deliverance prayer, kung mayroon pa siyang bad spirit doon sa mismo sa katawan niya, yung bad spirit, yung dautang spirito, mag-react yun. Ngayon, pinabasa ko siya ng deliverance prayer at saka inampuan natin siya ng deliverance prayer. Yun, nag-alis na ang dautang spirito. Paalala ng CBCP o ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi lahat ng di umano'y nababalitang sinasapian, totoo o kaya'y maituturing na demonic possession. God is not here today. Yes, he is. Pag ang tao ay sinasaniban, wala siyang control sa kanyang sarili. Marami sa mga may sanib ang mukhang normal. Lagi siyang nababagabag kapag nananalangin o kaya hindi mapakali sa isang banal na lugar o mayroong malalim na pagkamuhi sa mga bagay na may kinalaman sa kabanalan. Sumangguni rin kami sa mga paranormal expert para alamin kung anong masasabi nila sa mga kakaibang pangyayari sa nasabing eskwelahan. Sa labas ng gate nito, di umano, may naramdamang kakaiba ang grupo ni Ray. Pagpasok pa lang, nafe-feel na namin eh. May nakabang na, alam na niya may pupunta dito. Punta tayo dito. Galit siya. Gamit ang infrared thermometer, electromagnetic detector at digital camera, susubukan daw nilang alamin kung meron nga ritong mga misteryosong nilalang. May abnormal talaga siya na reaction. Tapos tignan nyo yung kamay ko, yung goosebump, tumataas yung balahibo. Yun yung ibig sabihin din yun, may electromagnetic field kaya tumatayo yung balahibo. Hindi pa man nagtatagal sina Rain sa paglilibot. Di umano, marami na raw agad nagparamdam sa kanila. Actually, kanina nung pumunta ako dito ng isa, parang may naglakad dito.
bigla nag-glider siya pag at the same time, may high-pitch na whining sound dito, yung ganyan. Tapos, pinatawag kami dito. May umuungol pero galing din sa second floor, sa bandang likod. Ang puno ng santol, di umano, pugad talaga ng mga kakaibang nilalang. Well, may mga elementals na nakatingin. Tinatanong, actually there was one, tinatanong kami, sino kayo? Actually, pagpasok pa lang dito sino kayo? Pagdating naman ni na Rain sa kinatatakutang CR ng eskwelahan, Ito po, andito lang po kami para tumulong, para huwag po kayo magalit. Estudyante kayo dito ng school dati. Paki-ik-ik lang yung door. konsyensya naman ang tatanungin. Ang ikinilos ng mga sinabing nasapian, manifestasyon daw na maaring meron silang mabigat na problema. Yung behavioral reaction na yon, part of it is really seeking attention, no? The thing that will call the attention would be yung crying at saka shouting, no? So that's very easy na yun ang gagawin nila, no? To call the attention. Ngayon, balik eskwela na ang mga estudyante. Subalit bago sila nagsimula ng klase, nagnobena muna. Dahil totoo man o hindi na may masasamang elemento sa kanilang kapaligiran. Sa huli, pananampalataya pa rin sa Diyos ang kanilang magiging proteksyon at sandigan. Kumukulog, kumikidlat, panay ang ulan, perwisyo ang dulot. Pero mabait talaga ang Diyos at ang kalikasan dahil ang masamang panahon may hatid pa ring grasya. Sa tambakan ng basurang ito sa Dagupan City sa Pangasinan, talagang may pera sa basura. Yun nga lang, punit-punit na. Dito pala kasi itinatapon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga retaso at reject na inimprenta nilang pera. Pero ito ang talaga namang nakakamangha. Mula sa mga retasong pera, may umusbong na grasya, mga kabute o mushroom. May kulay puti na parang payong. Meron ding kulay itim sa tuktok. Isa sa mga unang nakadiskubre ng mga kabute ang basurerang si Aling Carmelita. Dahil hindi naman daw siya maselan sa pagkain at lamang tiyan din naman daw ang mga kabute, agad niya itong niluto. Mananam, yung uong. Ilalasa ko doon sa balatong. Saka yung utong yung agayap. Matamis. Gayunman, ingat sa pagkain ng mga kabute dahil hindi lahat sa mga ito pwedeng kainin. May mga kabuteng nakalalason. Minsan ang kabute ay nakakalason, depende sa kung saan ito tumutubo. Kaya dapat may mga eksperto tayong kinukonsulta kung yung kabute bang tumubo dito ay pwedeng kainin. Paano nga ba nangyari na may tumubong kabute mula sa mga punit-punit na pera? Ang perang papel kasi gawa sa abaka at cotton. Kapag nabasa at na-expose sa init, pwede itong tubuan ng amag o fungi. At sa pagkakataong ito, kabute. Ngunit dahil kada buwan, 5 toneladang retaso at reject na perang papel ang itinatapon ng Central Bank sa dump site na ito na may katumbas ng halagang humigit kumulang 10 billion pesos. Naisip daw ng Waste Management Division ng Dagupan na gamitin ang mga retaso at reject na perang papel para sadyain ng magparami talaga ng kabute. Tapos isusunod na ipapile ngayon itong
apple leaves. Maganda itong apple leaves kasi maliliit, madaling ma-decompose. Pwedeng maging isang raw material upang makapag-umpisa ng isang mushroom culture. Ang mushroom ay isang fungi. Tinatayang may 16,000 na uri nito at halos 13,000 o karamihan sa mga ito pwedeng kainin. Kabilang na ang Matsutake mushroom ng Japan, isa sa pinakamahal na kabute sa buong mundo. Nagkakahalaga ng halos $200 o mahigit 8,000 piso kada kilo. Nagagamit din sa ibang bansa ang mga kabute bilang pampaganda at gamot. Dito sa Pilipinas, ilang uri rin ng kabute ang pinararami, katulad ng oyster. Pero paalala lang po muli, hindi lahat ng klase ng kabute ligtas kainin. Lalo na kung ang tinutubuan ng mga ito, kontaminadong mga lugar o yung may kahalong kemikal. Sa Science City, sa siyudad ng Muñoz, sa probinsya ng Nueva Ecija, matatagpuan ang Mushroom Center. Malik sa kanyang similyang anyo. Pinamumunuan ito ng mycologist o fungi expert na si Dr. Renato Reyes. Pinag-aaralan dito ang iba't ibang klase ng kabute at ang iba't ibang pakinabang at paraan ng pagpaparami sa mga ito. Isa raw sa pinakamadaling paraan ng pagpaparami at pagpapatubo ng kabute sa pamamagitan ng dayami. So lalagyan natin ng plastic at kapag nabag na itong lahat ng ito, ilalagay natin dun sa loob ng pasteurizer. Ito yung tinatawag nating pasingawan. Gusto talaga natin na mapalaganap yung teknolohiya ng pagkakabuti at maging mapagkukunan ng pagkakakitaan ng mga tao. Isa ang pamilya ni Monica sa mga nagpaparami o nagko-culture ng oyster mushroom sa bayan ng San Leonardo. Taong 2005 daw nila sinimulan ang negosyong ito. Yung dad ko, naghahanap siya ng mga mushroom sa market. Kaso, usually ang makikita mo sa market, di ba, yung mga naka-can or kunwari yung mga naka-bottle, ganon. So gusto niya ng fresh. So parang one day, naisip niya, magtanim din kaya siya sa backyard niya. Tapos nun, na-come across niya yung mga seminar about growing mushrooms, ganon. So he attended. Metikuloso raw ang pag-aalaga ng mga kabute. Gumagamit sila ng kusot o yung pinagkayasa ng kahoy na nakalagay sa plastic para pagtubuan ng mga ito. Nakalagay ang mga ito sa isang malaking silid na may temperaturang 26 degrees Celsius. Para mapanatili ang moisture o ang pagiging basa ng paligid, kailangang diligan ng 2 beses kada araw ang mga ito. Medyo masela ng proseso. Yung mga authorized personnel lang pwedeng pumasok dito kasi pagka may bad bacteria, madali siyang mamatay. Pero kung tama ang pagpapalaki sa mga kabute, araw-araw, pwede kang makaani ng mula 7 hanggang 60 kilos ng oyster mushroom na naibibenta ng 120 pesos kada kilo. Nagbebenta na rin sila rito ng iba't ibang luto ng mushroom. May sisig, tempura, at burger patty. Pwedeng-pwede itong pamalit sa karne. Gumagawa rin sila ng mushroom siomai. Bali una, gagrind natin yung mushroom. Ginigiling ang sariwang kabute. Hinahaluan ng iba't ibang sangkap. Ibinabalot sa siomai wrapper. At pinasisingawan. Para siyang lasang manok. Parang karne na nalalasahan ko talaga manok.
Nalalasahan ko mushroom to ng burger, pero ang lasa ko, lasang beef na burger. Pero ang sarap niya talaga. Ang mga kabute ang patunay na kahit sa mga patapong bagay at kahit sa mga madidilim na lugar at sulok-sulok, may uusbong na biyaya.